Gandang umaga po. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, tayo po ay nandito muli dahil masaya po tayo magpapayag ng ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Amen po? So, napakaganda po ng ating pag-uusap ngayong umaga. Ang tema po natin is about living for eternal perspective. So, namumuhay tayo habang namumuhay dito sa mundo, pero meron tayong pagtingin sa hinarap, sa pangwalang hanggang sitwasyon at kalalagayan natin. Sa madaling salita, ang mga Kristiyano po ay hindi lamang nabubuhay sa lupa, kundi tayo rin naman ay nabubuhay din para sa langit. Tayo po ay mga taga-langit. Amen po ba? So, tingnan niyo po yung katabi mo. Bagay na ba yung mukha sa langit niya? Isa, makikita po natin sa sarili natin parang hindi ako bagay sa ganitong bagay, hindi ako bagay sa kanya, hindi ako bagay sa ganitong sitwasyon. Ganyan po tayo tumingin sa ating sarili. Diba? Marami tayong mga insecurities. Marami tayong mga kakulangan. Okay lang po yan, dahil nandito po tayo sa mundo. So, hindi naman talaga tayo perfect. Pero, yung sitwasyon, yung kalalagayan na tayo darating sa tinatawag na inihanda ng Diyos sa atin sa kanyang kaharian, magiging perfect na po yung condition at sitwasyon natin. So, yan po ba yung pag-asa natin? Inaasam-asam po ba natin yan? Sige po. Sabi po dyan, living for eternal perspective. At balikan lamang po natin yung talata na atin po binasa kanina. Okay? Gusto ko lamang pong balikan yung sinasabi sa verse 18. Sundan po ninyo. Sabi sa verse 18, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. So meron tinatawag na temporary at meron tinatawag na eternal. At ang ating focus is not about temporary, kundi about eternal condition. So si Paul, alam po natin ang kanyang naranasan bilang apostol. Naranasan niya ang pag-uusig, naranasan niya ang muntik ng mamatay sa kanyang pagmiministeryo, naranasan niya rin ang talagang humarap sa mga pinuno habang ipinagtatanggol niya ang kanyang ministeryo ng Ebanghelyo. Pero sa kabila ng iba't ibang pagsubok na kanya pong naranasan, hindi po siya bumigay. So, maaaring naharap siya sa mga mapanganib na sitwasyon. Maaaring naharap siya sa mga nakakatuksong sitwasyon. Maaaring umarap siya sa ganyan, pero hindi po siya bumigay. So, ang katotohanan po, kapag tayo ay tunay na merong kapanatagan sa pananampalataya natin kay Jesus, kaya nating harapin at pagtagumpayan ang pagsubok sa buhay. Amen po ba? So, ayan po. Living for eternal perspective. So, nangangahulugan po ito, tinatanong natin yung pangwalang hanggan at sa lupa namumuhay tayo para tayong may investment. Yan po yung term ng mga negosyante. Kapag ikaw po ay nag-invest sa isang sitwasyon, iniisip mo sa huli, kikita ka. Kapag ikaw ay nagbigay ng panahon sa isang pagkakataon, iniisip mo may balik ito sa iyo. Usually, ganyan po tayo mag-isip, di ba? Sige po, pupunta ako. Basta, siguraduhin mo lang, may pakinabang yan sa buhay ko. Minsan, ganyan po tayo magbigay ng investment, may balik. Pero actually po, kaya tayo nagkakaroon ng pagkakataon sa tinatawag na eternal investment kasi meron na nag-invest sa buhay natin. Ito yung buhay ni Jesus na itinaya niya, namatay siya dun sa krus. Kaya kung meron man tayong ginagawa na investment, natin sa investment, yan ay pagtugon lamang na nararapat natin ibalik ang papuri at parangal sa Diyos. Dahil si Jesus, hindi naman tayo karapat dapat. Pero may pagkakataong maglingkod. May pagkakataong makibahagi sa kanyang kaharian. May pagkakataon upang ang iglesia ay maging bahagi tayo upang ito ay tumunlad. So marami pong binubukas ang Diyos
nung nagsimula siya sa buhay natin sa pamagitan ng pananampalataya. So, yung investment po natin, not necessarily investment, kundi partisipasyon lamang sa itinaya ni Jesus na buhay para maging bahagi tayo ng kanyang kaharian. So, yan po yung binibigyan natin ng pansin. Sabi nga po rito, an eternal perspective is an orientation of our thoughts, values, and priorities toward what lasts beyond this life. So, ang ating pagtingin, hindi lamang sa mundo. Lagpas sa buhay na ito, nakikita natin ang higit na mabuti. Bakit ganyan ba tayong pagtingin? Na after this life, may magandang sitwasyon at kalagayan. Kung meron tayong ganong pananaw, ibig sabihin, natatanaw natin ang lahat ng sakripisyo natin dito sa mundo, ang lahat ng mga ginagawa natin ay hindi mawawalang kabuluhan. Napapagod ka, nagsasakripisyo ka, tumutulong ka sa malawak na gawain ng Panginoon, nagbibigay ka ng panahon, hindi po yan mawawalang kabuluhan. Amen po ba? So ngayon po, tingnan natin, balikan lamang po natin yung talata. So isa-isahin lang po natin. Ayan. Basahin nga po natin ulit. 1, 2, ready, go. So we do not lose heart, though our outward self is deteriorated, our inner self is being renewed day by day. For this life momentary affliction is prepared for us an eternal weight of glory beyond all comparison. As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. We do not lose heart. Ano yung nasa isipan niya? Nung sinasabi niya na hindi ako pinanghihinaan ng loob. Pag binalikan niyo po yan sa verse 1, sabi niya rito, therefore, having this ministry by the mercy of God, we do not lose heart. The ministry of the gospel, the ministry given to him to preach the gospel, to reach out people. Marami pang mga sagabal, hindrances, obstacle na kinakaharap, hindi po siya pinanghihinaan ng loob. Bakit ganon? Kasi meron siyang natatanaw, sabi niya, in verse 18, sabi niya, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. Meron siyang nakikita na hindi nakikita. Ang gulo, pastor. Tignan niyo mga katabi yung meron ka pang nakikita na hindi nakikita dyan. Masyado ato pakingaga yung paraan na yun. Pero ang gusto niya may puntos, yung the things that are unseen are eternal. So nakikita niya, natatanaw niya lahat ng investment niya, sakripisyo niya, ginagawa niya dito sa mundo, may kinalaman sa eternity. Alam niyo po, sa panahon ng mga apostol, particularly sa panahon ni John, sinulat niya ang 1 John, yan po ay panahon na nagbibigay ng security. Ibig sabihin, ma-secure na mga sumasampalataya kay Jesus, mayroong tinatawag na buhay na walang hanggan. Yung buong chapter 5 po yan ng 1 John. Ang issue po dyan, meron pong mga aral, katuluan, kaisipan. Ito po yung mga Gnostic, during the time, yung Gnosticism na tinatawag yung philosophy that time. Ito po yung kanilang kaisipan. Ano man ang ginagawa natin sa mundo ay walang kinalaman sa magiging kalagayan natin sa buhay spiritual. So, ibig sabihin, kahit sirain mo, gamitin mo ang katawan na yan sa kasalanan, wala. Hindi yan makaka-apekto sa kalagayan natin spiritual. Kahit ikaw ay magpakalublog sa paggawa ng kasalanan, dahil ang katawan nito ay makasalanan, yan lang talagang dalaw niya, maging makasalanan, ay hindi po yan makaka-apekto sa kalalagayan mong spiritual. Pag maganda, no? Sige, magpakalunod ka na sa kasalanan. Pero hindi ganon ang pinupuntos ni Juan. Kung paano ang Diyos na banal ay tinawag na banal, dapat din naman tayong mga sumasampalataya kay Jesus ay mabuhay ng may kabanalan. Kung paano ang Diyos na nagsasabing banal, dapat makatwiran ang ating galaw sa mundo ito. So sa madaling salita,
hindi po niya sinasang-ayunan na ang isang mananampalataya magkasabay, nagtitiwala sa Diyos at the same time, binibigyan niya ng malayang pagganap sa tinatawag na kasalanan. Wala man lang conviction, wala man lang pagsisisi, wala man lang parang panghihinayang nakagawa ako ng mali. Sa halip, meron pang tinatawag na justification. Hindi, tao lamang po ako, kaya ako nagawa ito. Mali po yun. Para mo na lamang ginagamit ang prinsipyo ng mga Gnostic. Iyayapos mo, in a way, hindi mo man sinasabi, pero doon pa lumalakad. Yung mga sekreto mong iniisip sa puso mo, sa isipan mo, walang nakakabasa, nasisiyahan ka, pero at the back of your mind, hindi yan talaga para sa Diyos. Pero, nagpapatuloy mo. Ano po ang binupuntos ko? Yung tinatawag na merong pagtingin sa tinatawag na eternity, inaalagaan natin ang ating sarili. Binabantayan natin ang takbo ng isipan. Lagi natin tinitingnan yung kalooban natin, yung puso natin. So, bagaman ang tinatawag natin dyan ay spiritual struggle. Sino ba ang hindi nakakaharap, hindi lumalaban sa kasalanan? Lahat tayo nito dyan. Even Apostle Paul, sabi niya, di ba? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Sa chapter 7 ng Roma. Pag binasa niyo po yan. Ibig sabihin, meron talagang struggle within. Pero sabi niya sa chapter 8, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil si Jesus ay namatay na sa akin at meron ng pagtatagumpay sa mundong ito. So, pinakita niya po yung tinatawag na sitwasyon, may laban po tayo sa buhay espiritual. Pero huwag mo pong pagbigyan yung laban na yan. Huwag mong bigyan kasiyahan yan. At huwag mong i-justify yung maling ginagawa. Tama po ba? Hindi po tayo kinakalambantayan sa bawat isa. Yan po ang aking pananaw. Pwede tayo magpaalala sa mga kapatid natin na na-enjoy nila yung mga mali. Sabihan mo siya, kung ayusin niya yung buhay niya, o di mabuti. Kung hindi niya ayusin ang buhay niya, pananagutan niya. Yung po minsan ang damdamin ng mga pastor eh. Yung damdamin ng pastor, kahit mali itong ginagawa na ito, hindi mo yung tatalikuran. Isama mo, aalalayan mo, akayin mo pa rin. Iwan mo na yan. Hindi mo pwedeng batuk-batukan. Sa pag naiinis ka, di ba? Kukurutin mo sa tenga. Hindi naman ganun eh. Meron kang limitasyon, pero kinakalapalaan, mali-mali niya. So, siya pa rin na magdi-decide. Di ba? Pero alam niyo po, sa Old Testament, mayroong isang tao doon si Nehemiah. Kilala niyo si Nehemiah, sa last chapter ng Nehemiah, pinagpipingot niya yung mga kabataan. Na sinabi na huwag kayong pumili ng hindi mananampalataya, ng hindi ninyo kauri. Pumili po sila ng mga hindi nila kauri. So yun, sa kulit, pinagpipingot yung tainga nila. Siguro nakulitan na talaga, paalala ng paalala, hindi makinig. Pero alam niyo po, minsan walang magawa. Even yung ating mga magulang, yung mga church leaders natin, even the pastors. Kasi kapag gumawa ka ng kasalanan, ito naman po ang mananagot doon, di ba? Pero tungkulin natin, paalalahanan sila. Hirap mo ng ganyan tungkulin. So, wala kang pakialam sa kanila, pero kailangan kang magkaroon ng pakialam. So, meron kang limitasyon, pero hindi mo pwedeng panghimasukan ang buhay ng may buwan. So, yan yung prinsipyo, tawag ng ministeryo ng Ebanghelyo. Pero alam niyo po, sa ganyang sitwasyon, kung kay Paul, meron mga pag-uusig sa mga kasalukuyan nagpapatuloy sa Panginoon ngayon, meron din mga kabigatan. Pero dapat sabi niya, dapat do not lose heart. Huwag ka pa rin panghinaan ng loob, magpatuloy pa rin. Magsikap pa rin, magtyaga pa rin. Di ba? May mga conflict, hindi talaga mag-ayos eh. Di ba? Meron mga sitwasyon, ayaw talaga. So, ang ibig bang sabihin niya, ayawan na. Maghiwalay na tayo. Yun pa talagang best solution doon? O mag-usap tayo, magtagpo tayo sa gitna para saan tayo magiging maayos.
Siguro ang mga matatalino ganyan mag-usap eh. Hindi nagkakatagpo sa kanilang mga prinsipyo, hindi nagkakatagpo sa kanilang sistema, pero pwedeng magsama. Kasi merong malinaw na unawaan. Yung mga Kristiyano po, matatalino yan. Sayo sa katabi, matalino ka, di ba? Ang ibig sabihin niya, open tayo for communication, open tayo for, setting solution, kasi matatalino tayo. Ganyan ang setting natin bilang mga Kristiyano, dinidevelop ng Lord yan sa atin. Hindi tayo perfect, pero hindi tayo dapat pinanghinaan ng Lord. Laging sa bawat sitwasyon, nakagagawa tayo ng paraan. Amen po ba? So iba-iba po, iba-ibang sitwasyon. Maaaring ako po may nagagawa sa inyo, ikaw may nagagawa sa akin. At ikaw ay nakakatulong para matulungan ako, at maaaring ako nakakatulong din para matulungan tayo. Para saan? Magpatuloy sa Panginoon. At dito ko po nakikita yung ating ginagawa ay dapat nagpapatuloy. Dahil meron tayong pagtingin sa tinatawag na eternal value. Eternal security. So pansinin po natin yan, we do not lose heart. And sabi niya, our inner self is being renewed day by day. So ibig sabihin, nararanasan talaga yung tunay na buhay with struggle. Pero mayroong magandang nangyayari. Daily, sabi niya, being renewed day by day. Meron panibagong lakas, panibagong encounter ng tulong ng Diyos. Tama po yung yung awit sa Psalms, yung tinatawag sa ano ba yan? Yung ang ganito yung statement. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness. Hindi ko maalala exact na talata yan. Parang sa ano yan Panagoy. Sa aklat ng Panagoy. Sa aklat ng Panagoy, maraming kalungkutan pinapayag, pero there's still renewing ng pag-asa dahil may Diyos na nagpapalakas sa atin. At ito yung ipinapakita ni Paul. Sa maraming struggle, sabi niya, na-experience niya ang galaw ng Diyos at yung tinatawag na renewing daily sitwasyon at kalakasan spiritual. Amen? Kaya siguro meron siyang mga claim, I can do all things through Christ who strengthened me. Very personal experience yan. Dahil mayroong Diyos talagang namamahala ng buhay niya. Mayroong Diyos talaga na nakakakilos sa buhay niya. Pero ngayon, kiniklaim niya ng marami kasi lagi nababasa sa sa Facebook. Pero pwedeng mag-claim nung I can do all things through Christ. Kung sigurado talaga na si Jesus ang ating Panginoon. Amen. So, kaya nga po, sinasabi dito, meron pong emphasis about eternal condition situation. Sabi niya, affliction is preparing for us an eternal way of glory. So, maaaring gano'n, ang sitwasyon natin. May mga kabigatan ka, may mga issue ka na hindi ka maayos, pero hindi ka mag-give up. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, baka susubok. Ito po yung principle ng mga yung tinatawag na victorious Christian. Ang victorious Christian, meron siyang quality na hindi yan nag-give up. Kasi ang salitang pagsuko, ibig sabihin, tinanggap mo ng talunan ka. Pero kapag hindi ka sumusuko sa kabila ng maraming pagsubok, nakikita mo rin sa huli ang ating pagtatagumpay. Amen? So yun po yung sinasabi na binibigyan natin ng emphasis na yung investment perspective about eternity ay binibigyan natin ng mataas na kaisipan yung value system, yung nakaraan ay kingdom of God, yung priorities natin na lagpas sa buhay na ito, mahalaga yung hinihintay na gagawin natin sa future. Amen? Hello? Hello? Mas maganda dito. Okay. So, yeah. Salamat po. Meron po akong ditong tanong.
Sige nga po, tingnan natin. Yes. Expose natin yung tanong. Nababasa niyo na po? Sige nga, sabay-sabay nga natin basahin. 1, 2, ready, go. How do you prepare yourself for eternity? What will you do if you have only 3 days more to live? Siyado ko sa limod ito tanong nito. Bibigyan ng sitwasyon, no? Paano mo pinaghahandaan yung buhay mo sa eternity? Okay. Tapos naglagay ng sitwasyon. Ang sitwasyon, 3 days na lang yung buhay mo. Ibig sabihin, isipin mo na ngayon kung ano yung pinakamahalaga. Ang gagawin for 3 days, ha? Okay. So, yung 3 days na yun, titingnan ng Lord. Ano ang gagawin mo? Na talagang masasiyahan ng Lord at harap ka na sa eternity. Sige po, kuha kayo ng partner. Discuss niyo for 3 minutes. Yeah? Discuss with your partner. Ang unang tanong, paano mo pinaghahandaan ang eternity? Pangalawa, ano ang gagawin mo? Itong araw na lang yung buhay mo sa mundo. Sige, 3 minutes po. So, hihingin mo naman ng apat na participant natin na mag-share. Isa po siguro dito sa grupo na ito, mga nita. Siguro po sa mga adult natin sa likod natin. At isa po sa mga young adult natin, at sa mga young people sa likod. We have 2 minutes more. Okay. Salamat po. So, back to the full game po tayo. Bago po po inyong ngayon pag-usapan dyan, meron po muna ako palit ng kwento. Hello. Ito po may kinalaman sa mission natin, Philippine Missionary Fellowship. Noong unang panahon po, meron po mga magandang support ng ating Philippine Missionary Fellowship. So, meron silang mga supporters, pero that time, focus po ng ating mga missionary, ng mga pastor na nag-establish po ng PMMs, puntahan yung mga unreached places. So, mga lugar masulog. Tapos, one time, pag-uusapan ng mga leaders na dapat daw magkaroon ng isang proper place na dapat bilhin ang PMF. Tapos, ang bandang Tagaytay po, that time, mura pa. Bago po yung nakita yung PMI, meron pong place sa Tagaytay na maganda yung lugar. Sabi, pwede nyo kunin. Sabi ng mga leader before, sabi niya, hindi yan kasama sa plano natin. Kasi wala namang tao yan, masyadong libig, tsaka bundok na masyado. Walang tao dyan. So, sa madaling salita, hindi sila bumili. Later, nakita nila kailangan na makabili ng lupa. Ang PMI po ay nabili. May mga kausap at establish siya. Pero naging partner po nila, naging school po ito, yung PMI. So, ibig sabihin niya, ang PMF naging daughter church niya, PMI. At ngayon parang ang PMI, lumalakad siya parang independent. Pero yung partnership talaga yan, nag-start yan from
ministry ng Philippine Missionary Fellowship. At marami na pong tinawag ng Panginoon para sa nagtapos dyan ng mga pastor, manggagawa, missionary, marami na po. Since 1956 ata, 60, parang, gano'n, 1960s pa. Pinupuntos ko lang po ganito. Kung ang mga unang leader natin ay futuristic, nakita nila na ang Tagaytay pa lang, ang hirap na kumuha ng lodi ngayon. Pero that time, pwede sana nakuha. Ang problem, hindi ganun sila mag-isip. Ang tingin ko po, parang ganyan. Dapat ang mga Kristiyano, futuristic. We are doing something today na may effect for the future. So yun yung tinatanong natin kanina, how you prepare yourself for eternity? Then what will you do? 3 days na lang yung buhay mo. So siguro, meron kayo ng pag-usapan. Tanongin muna natin dito. Sino ang inyong representative? Tuturo niya. Okay. Si Kati Jen, si Dan, please. Ano ang gagawin mo? 3 days na lang, tapos paano pinaghandaan ng pagwalang hanggan? Ito mo lang kung ano pag-usapan niya. Sige po. Yung sa akin po, yung una ko po talaga naisip, like kung sa 3 days po, yung first day po, ang una ko po naisip, gagawin ko lahat ng gusto ko. Pero, iniba ko po yung sagot ko kasi pag sinabi ko, gagawin ko lahat ng gusto ko, meron doon na mga makamundong gawain. So, iniba ko po yung ano ko sa gagawin ko. Ang una ko po gagawin sa first day, mag-share ako ng class ko. Mag-share ako ng group. Then after no, sa second day, ang gagawin ko, ipag-pray ko lahat ng mga sinirat ko. And sa third day naman po, ipag-pray ko yung sarili ko. Sa pagpapunta sa eternity. Sa 3 days. So, paano pinaghandaan ng eternity? Kaya ano po, pag-pray ko, prepare yung nag-pray yung sarili ko, yung mga tao na nakapalitan. Ang hirap mag-isip, no? 3 days pagkatapos, eternity at sitwasyon. Salamat po. Dito po, sino ang ating tatawagin dyan? Matina? Kuya Jam, please. Tingnan po natin. Ito mga kabataan kasi maraming pangarap to eh. Kaso parang nalimitahan yung oras. Ano ang gagawin for 3 days? Paano pinaghandaan ang eternity? Sabi po ni Kuya Jam, medyo ka. Sabi po ni Kuya Jam, yung kanya po ay before 3 days parang nagkakabilinan. Anong nga gagawin ko bago yung 3 araw na mawala ko din sa lupa? Kay Kuya Jam po, ang sa kanya is gather with the family and also fellowship with them. And almost the same din po sa akin before 3 days before Wala sa buhay. ay bago mamatay, ang hirap naman. And then yung sa akin po same with Kuya Jam, gather with the family, share the word of God to them na hindi pa huli ang lahat, pero pag-asa pagdating po sa akin. Okay. Salamat po. So, sino po sa iyo natin natin? Pikipiro natin. Okay, si Ma'am Julie. Ma'am Julie, yan ang representative ka. Ano po, sa yung adult/kananayan. Ano ba sa akin tatlo? For myself, for my family, and for the Lord. For myself po, siguro pupunta ako sa buffet. Gusto ko talaga makapag-buffet. Sama ko po kayo. Sabay-sabay po tayo sa eternity. Pupunta po ako sa buffet na kahit ko po yung pinaka-gusto kong mag-hotpot ako, magsasamgyot ako. Lahat ng gusto ko pong pagkain. For myself. For my family po, sama ko po yung buong family ko na makapag-fellowship po sa Lord. Sa second day naman po. Then sa third day po, for the Lord, gusto ko pong makapunta sa lugar na hindi ko makakilala, pero makapag-share po sa kanila. Para at least, bago po ako makapunta sa eternity, mai-transfer ko po yung love ng Lord at yung eternity ng Lord sa iba. Para sila naman po yung susunod na magpe-prepare ng 3 days. Last 3 days. Para sa mga ito, last 3 minutes. Okay, sige po. Salamat. So, sa bandang likuran, sa ating mga si Ate
Joy ang tinuro. Ate Joy. Ate Merly. So, nagtuturo. Tawagin natin si Ate Merly. Mga nagtuturo yan, ang dapat niya. Si-share mo na sa unang araw, si-share niya yung last 10, kasama niya yung mga kananayan. Kapag hindi ka nagulatan sa kanila, tapos ng pangalawa, siya na rin. Tapos yung susunod sa last, kasama ng mga family na at sa last, pag-pray na nila. Yan po sa 3 days. Pero yung how you prepare yourself for eternity, yan po yung ngayon. Sabi mahaba yung panahon ko eh. So, ano yung gagawin mo? Ano ang paghahanda mo for eternity? Last na lang po. Ano ang gagawin mo in preparation for eternity? Say, Ate Loli. So, huwag na po yung 3 days. Baka kayo transfer yung 3 days eh. Kung ang buhay ko ay yung sinalagay na 3 araw na lang, wala ko ang ibang gagawin kundi kakausapin ko ang Panginoon, itatanong ko, Lord, ano ang gusto mong gawin ko ngayon? Gagawin ko dahil ang buhay ko ay sa iyo. Wala akong ibang gagawin, wala akong ibang gusto, sundin ang kalooban mo. Ano man ang gusto mong gawin ko para sa isang araw, 2 araw, at 3 araw, gagawin ko dahil ito po ay, ang buhay ko ay para sa iyo. May kaba pa yun. Ginagawa niya. Gagawin ko ang lahat na ipinagagawa niya. Salamat po. So, wala akong nakita na titingnan ko kung meron akong kayamanan na may pamamana. Walang gano'n, ano? Ibig sabihin, parang pag ano pala, pag malapit ka na talagang mamatay, hindi mo na interest yung, ano ba, yung kayamanan, katanyagan. Meron pa kayo? Wala itong yaman. So, di ba parang hindi na gano'n? Pero habang mahaba ang panahon, marami kang gustong mangyari. Pero ang pinupuntos ko po, pinaprioritize mo na yung talagang gusto mo talagang mangyari. At minsan, hindi natin mo naiisip kapag mahaba pa yung panahon. Sana 3 days na lang tayo lahat. Kasi naiisip natin ang pinakamabuti. Pag 3 days na lang, mahalaga ang pamilya, mahalaga yung pag-share ng gospel, mahalaga yung kalooban ng Diyos. Sana 3 days na nga lang lahat. Pero anyway, ito po ay simple reflection na ang eternity pinaghahandaan. At ang sino mo naghahanda, hindi lugi. So dapat ang mga Kristiyano ngayon, meron tinatawag na futuristic. Hindi tayo habang panahon sa lupa. So merong particular situation na harap tayo sa ating Ama, sa ating maglilikaw. At sa tawagin tayo, pumasok ka anak, tapat kong alipin sa ating kalihan. May po ba? Pwede ba palakpakan ninyo? Meaning, ito po yung una natin pwedeng i-absorb. Endure the life for we have certainty of eternity. Tama ba? Kung meron mga pagtitiis, sana hindi 3 days yan, endure po natin. Kung meron kang nararanasan ngayon na pagsubok, kung meron kang nararanasan na kabigatan, okay lang po yan. Dahil ang iyong pananaw, hanggang doon sa pangwalangan. Mas mahabang, tinan niyo po, mabubuhay ka ng 8 years, malakas ang katawan mo. Pero hindi maitutumbas ang magandang kalagayan ng mundo ito sa magandang kalagayan ilalagay ng Diyos. So paano yung pinaghahandaan po? Dito po, unang bagay, we look the things that are unseen. Iniisip na yung eternity. Nire-revive na yun sa isip na araw-araw. So sa madaling salita, makikita mo ang mahalagang bagay. At tingin ko, ganyan ang malinaw ang kaunawaan sa plano at disenyo ng Diyos. Hindi ka mapapagod. Hindi ka manghihinayang sa oras na binigay mo sa Panginoon. Hindi ka manghihinayang sa investment mo. Masasabi mong investment para sa Panginoon. Ang tingin ko po, ito yung magandang pagtingin. We look the things that are unseen. Hindi yung mga bagay lamang na nakikita. Ang mga bagay na nakikita, lahat ng naranasan natin dito sa mundo.
Pero mas malaking bagay yung hindi nakikita dahil yun ang inihanda ng Diyos. Second thing, sabi niya, we do not lose heart. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag tayong parang dahil hindi na masaya ang sitwasyon, ayaw mo na. Totoo po, may mga kanya-kanya tayong struggle. Ang struggle po, tunay na buhay. Issue sa sarili, tunay na buhay. Ang mga discouragement, tunay na buhay. Ang mga kabiguan, may kabiguan, sino ba nararanasan ang kabiguan? Tunay na buhay. Tama ba? May mga magulang, may expectation sa mga anak, hindi nagsaksi, tunay na buhay. May mga estudyante, nagpe-pray na gusto nilang makamit, makaranas ng makapasok sa favorite school nila, hindi nakapasa sa exam, tunay na buhay. Naalala ko po nung first year kami, first year sa school, English ang aming subject. Yung classmate ko, hirap na hirap sa English. So bago mag-exam, nag-prayer and fasting. Nung buksan niya yung test paper, hindi niya masagot. Pray uli siya. Lord, please. Lord, please. Pagbukas niya sa kanyang test paper, hindi niya masagutan. Tunay na buhay. Hindi niya kaya i-absorb yung tinuro for one set at kinakailangan niyang pumasa. English mahina talaga sa English. Pero alam niyo po, hindi siya nakapasa sa exam. Sabi niya, ano ang gagawin ko? Part ito na para ko i-train. Alam niyo po, tinawag niya yung teacher namin sa English, nagpa-tutor siya. So, hindi siya nakapasa, sabi niya, ma'am, sorry, hindi ko po kaya mag-exam ngayon. Wala po akong may sasagot. Pero nakipag-usap po siya personal. So, ginutor siya. Then, pagkatapos ko ng SEM na yun, sabay-sabay kami nakatapos ng first SEM. Pumasa siya. Tunay na buhay. Ano po yung pinagutos ko? Sabi niya, we do not lose heart. Huwag mong magsususuko. Huwag mong maghanap ng paraan. Maaaring meron kang option A, option B, option C. Okay lang po yan. At mahalaga, hindi tayo nawawalang kapuluhan. Gumagawa ng paraan. Hindi magre-reklamo ka na lang. Usually, yung mga taong reklamador, hindi na naisip may solusyon. Yung sinisisi ng ibang mga tao, wala na siya ng ibang solusyon kundi sisihin ng ibang mga tao. Hindi po nakakatulong yun eh. So dito po, endure life for we have certainty of eternity. So huwag tayong mawalan panghinaan ng loob sa mga nararanasan natin. Amen? Yung ikatlo po sa niya, our inner self are being renewed day by day. Yung spirit niya connected sa Lord, yung connection niya sa Diyos daily, na-enjoy niya. Maaaring may prayer time siya, may Bible reading siya, may reflection siya, mayroon siyang tinatanaw, ano ang gusto mong ipagawa, Panginoon, sa araw na ito. Lord, i-guide mo po ako sa maghapon, maging wise ako sa mga decision ko, sa mga taong kausap ko. Kung meron lang akong sinasabi, huwag sana ako makasakit ng damdamin, huwag sana ako, ganito, maraming mga bagay na pwede natin magawa. Pero tingin ko po rito, dapat daily, meron talagang experience na nakagawa ng malaya ang Diyos sa buhay natin. Amen? So, hindi ko po inaalis, talagang meron mga tunay na karanasan. Pero, sa likod ng isipan natin, dapat may pag-asa tayo sa walang hanggan. Kaya hindi tayo magigibang, hindi natin isusuko ang pananampalataya. Hindi tayo susuko sa ministeryong iniitiwan natin. Kahit nahihirapan. Minsan nahirapan tayo sa mga schedules. Okay lang po yan. Pwede naman makipag-arrange. Ayun po na-observe ko sa worship team. Kapatid, hindi ako okay ngayon. Sino kayo pwede pumalit? Meron silang, nasusundan ko minsan yung yung kanila GC. Tapos, sige po, okay ako dyan. Sabihin, pwede na palang ayusin. Minsan yung mga schedule ang hirap eh. Sadya naman talaga. Pero ito po yung sinasabi ko, hindi po solusyon ang mag-give up. Gumawa po ng paraan. Pero mangyayari po yan, maging malakas ang ating loob.
Pagkilala natin ang sarili natin at kilala natin ang Diyos. Amen. Pwede mo palakpakan ang Lord. At ang sabi ko, affliction is preparing for us an eternal way to glory. Anong pinupudos? Hindi siya natatakot kung mayroong hirap. Hindi siya natatakot kung mayroong problema. Ang kanyang paningin, preparation lamang ito dahil ang inihanda ng Diyos na kaluwa natin hindi pa tutupas kung gaano man kabigat ang problema na yan. So, ibig sabihin, endure this life. Kahit maraming kapighatian, dapat hindi mag-give up. Amen po ba? Ano ang dinadala mo ngayon? Nakabigatan. Ano ang nagbibigay discourage mo sa iyo? Meron po ba? Sabihin mo lang sa sarili mo, hawak lang ang faith. Diba? Amen po ba doon? Huwag bibitaw sa pananampalataya. Eh, di ba isang malakas na palakpak po doon? So yun po, appreciate po po ako eternal way of glory. Hindi po magsasabi yung bigat na hindi gagawin ng Diyos sa panginarap, hindi na natin maalala yung kabigatan na naranasan natin. Sa tingin ko, ganyan dapat na maging pananaw natin. Look forward for eternity. Si Paul po, ganito yung kanyang paningin sa Romans chapter 8, verse 18. Pwede po bang pakibasa? 1, 2, ready, go. Consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Sabi niya, worth comparing with the glory that will be revealed in us. Kung meron ng kabigatan sa sitwasyon ngayon, sa inyo okay lang yan. Hindi siya natatakot yan. Pero, alam niya, mas maganda ang kainatnan ng inihahanda ng Diyos sa atin. So, ganun siya tumingin. Kaya paningin lagi siyang look forward for eternity. Na-enjoy niya ang buhay sa mundo. Nakakapag-ministry po siya. At the same time, may pag-asa sa panghinala. Kaya ang naging paningin niya sa kanyang sarili, okay lang ako mabuhay dahil nakakapag-ministeryo ako sa inyo. At kung ako man ay may mamatay, may pakinabang pa rin kasi makakahanap ko na ng mukhaan ang Panginoon. Pero minsan hindi ganyan tayo mag-isip. Gusto natin mamatay kasi ang dami ng problema sa buhay. Ang dami ng utang na hindi mabayaran. Lord, kunin mo na ako. Scapegoat. Pero hindi ganun ang itinuturo sa atin. Kung may problema sa mundo, face it. Makipag-usap, maghanap ng solusyon. At kung pumuli na tayo ni Lord, face it, maging masaya tayo, makikita na natin ang mukha ng Panginoon. Bakit ganyan mag-isip si Paul? Kasi ang buhay niya sa lupa at ang buhay niya sa panginaharap, isa lang kanyang isip. Hawak niya ang faith. Amen? Pwede ba palakpakan ng Lord? Hawak niya ang pananampalataya na tinatanaw niya ang pangwalang hanggan at ang inihahanda ng Diyos ay higit na mabuti sa karanasan ng paghihirap sa mundong ito. Okay. Si Peter, ganito naman ang kanyang sinabi sa 1 Peter chapter 1 verse 5 and 6. Pakibasa natin ulit. 1, 2, ready, go. May God has comfort our protected, praying for salvation, ready to be revealed in the last time. This grace we pray from Him, although you may have to suffer for a short time in various trials. So, meron siyang pagtanaw na meron situation na naghihirap, may trials, pero merong power from the Lord. Through faith. So nakikita niya yun. Dahil meron siyang pag-asa, meron siyang kaligtasan na kiniklaim at na-enjoy niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung pananampalataya na yan, ang dulot sa kanya, this brings great joy. Ini-imagine ko po yan, at the midst of trials, sufferings, pero na-enjoy mo yung may presence na na-enjoy mo pa rin. Nagiging masaya ka pa rin. Parang hirap mo, no? 3 days na lang yung araw mo, pwede pa rin maging masaya. Pwede po maging masaya. Bakit? May lakas na galing sa Diyos at ang pag-asa ng pananampalataya, pinalalakas yun ng Lord. At hindi natin paralalasan ang sumuko dahil alam natin, meron tayong katiyakan sa buhay
na walang hanggan. Amen po ba? Pwede po bang palakpakan ng Diyos? Kaya look forward for eternity. At magandang bagay po yan. Panghawakan po natin mga pangako ng Diyos. Panghawakan po natin yung mga iniwan sa ating responsibility na huwag mag-give up. Panghawakan po natin yung mga pagkakataon tayo makapag-ministeryo sa iba. Mahalagang bagay po yan as investment for eternity. Kung meron tayong ginagampanan ngayon, maaari meron tayong pangarap sa ating sarili, dapat huwag natin alisin yung pangarap natin. Masasabi natin may epekto sa pangmalaghangan. Amen? Kapag sinare nyo po, mamaya pag sinare ng fellowship yung program natin next month, excited na po ako marinig yan. Hindi ko po sasabihin kung ang pangalan sa inyo. Sa pangalan ko ang fellowship natin. Kasi next month po, celebration na natin ng 49 years. Magiging 49 na yan. So, yan po. Ngayon, balikan lamang po natin yung prinsipyo na ating tinignan. Okay? How to invest in eternity. Unang bagay, use your time wisely. Dapat may time ka sa Bible reading, devotion, prayer time, mingle with believers, share the gospel, gamitin mo wisely. Isabihin, may pagkakataon ka na samahan yung mga kaibigan mo at makapag-impress ka sa kanila ng katotohanan, particular yung mga non-believers, share the gospel. Pag-pray mo po sila. Gamitin mo yung prinsipyo natin, prayer, care, share. So yung influence po na yan, magbubunga yan. So, use your time wisely. Number 2 po. Basta ngayon number 2, 1, 2, ready, go. Use your talent, gift to build the church. May talent ka ba? May gift ka ba? So, gamitin mo yan. For what? To build the church. So, ang church po ay hindi po yan lalakas sisig lang kung ilang tao lang nagagawa. Dapat ang bawat isang may partisipasyon sa gawain ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, gawin mo ang para sa iyo. Walang kagawa ng gawain. Dapat ganun ang ating paningin, di ba? Nakita mo yung kakayanan niya, tulungan mo ma-develop lang yung kakayanan niya. Kung mas magaling man siya, okay lang. Kasi yun ang kanyang part eh. So kung ako hindi masyadong magaling kumanta, pagkatiwala na lang natin sa magaling kumanta. Kagaya ni Pangina. So yun po, sinasabi, use your talent. For what? Sabi niya, to build the church. Ano pa po yung sinasabi? Use your treasure to support God's mission's work. Diba? Kung meron pagkakataon, meron kang yaman, meron kang opportunity na pwedeng gamitin po yan. For the idea, we are investing for eternity. Ano pa po? Pakibasa nga pa yung sumunod na linya. 1, 2, ready, go. Use your testimony to share the gospel. Tanong, may testimony ka ba? So kung yan, gamitin mo po yan, yung testimony na yan. Binago ng Diyos yung buhay mo, binigyan ka ng maraming karanasan ng pagtatagumpay, binigyan ka ng Diyos ng palakas, masigla, magandang pamilya. Use your testimony to, ano yan? To reach out those people na nasa paligid, na malapit sa iyo. Gamitin mo yan. Kasi kapag ganun po ang ating paligid, sigurado po, yung idea, yung tinatawag na church growth, mangyayari po yun. Kasi ang bawat individual, nagiging asin ang ilaw ng sanlibutan. Amen? So, ano ang profession mo, anong bahagi mo sa community, ano ang function mo sa family, gamitin mo yung testimony mo, may pakilala ang ating Panginoon. Ano pa po? Finally, 1, 2, ready, go. Use the transformed life to show Christ in your life. Gusto ko po yung transformed life. Tunay na nagbago na tayo. Binago na ng Panginoon. Dati ako ay pogi. Ngayon, pogi na ako. Gandang gamitin niya, no? Gamitin ko yung aking pagbabago na ginawa ni Jesus. Positibong ginawa ng Panginoon sa akin. So, upang ipakilala si Kristo. So, naniniwala po ako, maraming ginawa ang Lord sa atin. Tama ba? Kilala mo naman sarili mo na marami nang ginawa ang Lord sa iyo. So iba-iba po ang kilos ng Diyos, pero naniniwala ako mula sa simula na nakilala ng Panginoon, ini-expose ka niya dahan-dahan para lalong tumibang pananampalataya
at lalo kang effective witness sa community na ating ginagalawan. So, finally po, invest life for eternity. Ibig sabihin, ang buong idea na pinag-usapan natin, mag-invest po tayo. Dahil ang investment na ginagawa natin for eternity, hindi mo mawawalang kahulugan. Okay po ba yun? So, isa-isahin po natin. Number 1, identify Christ in our lives. So, dapat ma-identify sa atin, makilala sa atin, mahayag sa atin si Kristo na ating Panginoon. Number 2, nurture eternal values. Pahalagahan po natin yung eternal values. Kung ikaw nga ay 3 days na lang ngayon, alam mo na kung ano dapat mong gawin na mahalagang bagay. Number 3 po, pakibasa po, 1, 2, ready, go. Ito po, malaking bagay po para ma-reach out natin yung tinatawag reaching people for Christ. Dapat marami pong volunteer. Dapat maraming mag-invest ng time, mag-invest ng talent, mag-invest ng treasure para reach out yung mga tao. So excited na po akong maihayag mamaya ng fellowship yung program natin for 1 month. So pinag-isipan nila yon, pinag-pray nila yon. Sana yapusin natin at makibahagi tayo sa pangarap na ma-reach out natin ang isang community. Okay? So voluntary mission. So malagang bagay po yan. Kung meron kang panahon, expose. Maganda yung sinabi ni Sister Joy, kung 3 days na lang, kahit ko ang buong kababayan, mag-share kami ng gospel. Sana sumunod sila, no? So, sumama sila. Maging masaya sa 3 days. Okay. Ito pong next slide, pakibasa po. 1, 2, ready, go. Huwag mong bibitiwan yung pag-asa. Isip natin kung ano bang pagtitiis na harapin. Pero yung pag-asa, huwag natin aalisin. So, next, share the gospel boldly. Adjective ba yung boldly na? Sa English na, adjective. Ibig sabihin, hindi ka simple nag-share ng gospel. Dapat, hindi ka nahihiya. Alam natin na hindi ka mahihain. Pero when we share the gospel, boldly, matapang, di ba? Sabihin mo, si Kristo tagapagligtas. Sabihin mo, naranasan mong pagbabago ng buhay dahil mayroong Jesus kang pinagtiwalaan. Sabihin mo, may pag-asa ako sa walang hanggan kasi ang pangako ng Diyos may buhay na walang hanggan. Maging matapang po tayo sa pag-share ng gospel. Hindi natin ma-influensya ng mga tao kung hindi mo sasabihin yung pananampalataya. Kahit magaling ka, kung hindi mo sasabihin yung ginawa ng Diyos, hindi sila ma-influensyahan. Pwede ka magkwento, pwede ka magpakita. So dalawang paraan ang may communicate natin ng katotohanan ng gawa ng Diyos. Number 1, yung tinatawag na non-verbal. Yung lifestyle, nagsasalita yan para makita na lang mayroong Kristo sa buhay. Pero tinatawag na verbal, yung direct, sinasabi mo, si Jesus ang aking tagapagligtas at pwede ka rin iligtas ng Diyos. Kung sasampalataya ka, hindi yan sa pamagitan ng mabuting gawa, kundi sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ikaw ay bibigyan ng tunay na kaligtasan. Directly. Kung magtatanong man, hindi mo kaya paliwanag sa iyo, yun ang sinasabi ng Bible eh. Tanggapin mo, hindi mo babago ang sinasabi ng Bible. Sumampalataya ka, ikaw ay maliligtas. Ngayon, make it sure. Totoo ba sumasampalataya kay Jesus? Amen po ba? Amen. So dapat iyakin mo yung sarili mo. Kasi baka 3 days na lang yung buhay mo. Hindi mo pa na-sure yung faith mo. Delikado yan. Okay. Last word. Treasure heaven above all. Yung ating paningin, mahalaga at inihahanda ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal, sana po nakapag-invest tayo ng mahusay na investment para sa Panginoon. Ang ginagawa mo ngayon, hindi mawawalang kabutan. Impluensyahan natin ang mga inilalapit ng Diyos sa atin para akayin sila na gumawa at makapaghanda sa tinatawag na pagpalagan. Amang banal na po ay nagpulit at papasalamat sa iyo sa biyaya ng buhay at kalakasan. Sa iyo pong investment sa buhay natin namin ay tinaya mo ang buhay upang kami ay iligtas. Na bagamat kami, Panginoon, ay hindi karapat-dapat pero pinagdapat. Salamat po sa habag. Salamat po sa biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen.